Magandang gabi po, mga kabikay. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman pong kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Taong 1973. Nag-iiyakan kami ng araw niyo sa harapan ng may sakit naming ama. Aniya, hindi na raw siya magtatagal. Ngunit hindi niya alam kung paano nga ba siya magpapahinga ng matiwasay. Gayong alam niyang may kailangan siyang iwanan sa amin ng aking kapatid. Matagal nang may sakit si tatay. Mahigit 3 taon na siyang nakaratay sa kama. Minsan na din namin siyang dinala sa doktor, pero wala naman silang nakuhang resulta tungkol sa tunay niyang sakit. Dahil sa aming kahirapan, ay hindi na din namin siya naibalik pa sa bahay pagamutan para malapatan ng tamang lunas. Nang araw na yun, pinatawag kami ng aking mga magulang. Nakita namin kung gaano nakahirap ang sitwasyon ni tatay. Nakiusap na sa akin ang kapatid ko na tanggapin na lang ang pinakaiingatan ng aming ama. Tutal ako naman ang panganay. Umiling ako at lumayo sa higaan kung saan pilit akong inihaabot nang naghihingalong si tatay. Nagmamakaawa itong nakatitig sa akin. May luha pa sa magkabila niyang mga mata. Marahas akong napahinga ng malalim. Ayaw kong maging aswang. Ayaw kong maging kagaya nila. Hindi ko pinangarap na masalina ng kapangyarihan para lang magbago ng anyo at lumamon ng tao tuwing kabilugan ng buwan. Isa itong karahasan para sa akin. Tiningnan ko si Baldo. Siya man ay nais na ding tanggapin ang bertud na tinatago ni tatay. Pero pinipigilan ko siya. Sobrang hindi ako sang-ayon sa ginagawa nilang pagpapaasa ng kanilang mga natatagpuang bertud. Lalo na't ang nais lang naman namin ay maging isang normal na tao. Nakakainis lang na alam kong hindi kami pwedeng tumanggi. Obligasyon namin ang tumanggap sa pinagpapasapasahang pamana ng aming mga ninuno. Ilang taon na ding naipapasa sa bawat henerasyon ang mga ganitong paniniwala. Lalo na't may karampatang parusa ang kung sino mang tatanggi sa pamana. Ngunit ang kaalamang kumakain sila ng laman loob at pumapatay ng inosente ay nagbibigay sa akin ng hindi maipaliwanag na pagkasuklam sa pinanggalingan kong lahi. Ayaw kong pumatay. Ayaw kong lumantak ng laman loob o sariwang dugo. Mas lalong-lalo nang ayaw kong maging aswang. Para sa akin, ay isang kasuklam-suklam na nilalang ang isang aswang. Nakokonsensya na napalingon ako sa kama. Bakas ang matinding panghihina sa kanyang muka. Ngunit, paano ng aking tatay? Hanggat hindi niya na ipapasa sa isa sa amin ang kanyang bertud, ay hindi siya mamamatay. Ngunit manghihina siya at maghihingalo. Hindi ko rin matiis na pagmasdan siya sa ganong kalagayan. Lumabas ako ng kwarto at sinipa ang pinakaunang bagay na nakita ko. Ang radyo. Nawasak yun na ikilalapit sa akin ni Lola Asuncion, ang ina ng aking ama. Humihikbi niya akong pinakalma. Sabi ni Lola, walang magandang maidudulot ang pagwawala ko. Kailangan ko na raw tanggapin ang pamana ni tatay. At walang ibang karapat-dapat na magmamay-ari nun, kundi yung mga tao lang na
may nananalaytay na dugo namin sa aming ugat. Nangalit ang aking bagang. Galit akong nagdabog at halos kapusin ang hininga sa labis na panggagalaite. Hindi pa talaga ako pwedeng tumanggi o makiusap. Mahal ko ang aking ama, pero hindi ko kayang sundan ang yapak niya, lalo na yung pinili niya. Kapag naging aswang ako, maraming inosenteng tao ang madadamay. Nais kong maging malaya at walang iniisip na responsibilidad. Tinitigan ko ang aking pinakamamahal na tatay. Maputla na siya, nangangalumata, at wala nang kabuhay-buhay. Napahaplos ako sa aking muka at inalala ang lahat ng mga bagay na pinagdaanan namin ng aking pamilya. Tuksong sumagi sa aking isipan ang mga panahong malakas at masigla pa ang aking ama. Bata pa lamang ako, ay halos hindi na niya ako hinihiwalayan. Kay dami ng pangarap ni tatay para sa akin. Natatandaan ko, ipinagmamalaki pa niya ako sa lahat ng kanyang mga kakilala. Ayaw niya na nakakarinig ng mga bagay na hindi umaayon sa akin. Kaya naman labis-labis akong nagpapasalamat sa kanya. Siya ang naging tagapagtanggol ko. Siya ang naging tagapagtanggol ko. Matalik na kaibigan. At katuwang sa lahat ng bagay. Naging kasalo ko sa lungkot at ligaya. Hindi ko na kasi nakalakan si nanay. Dahil nagkahiwalay sila noon at nagkaroon na ng asawang iba. Si tatay lahat. Si tatay ang naging magulang ko. Nanginig ako dahil sa pagpipigil ng emosyon. At halos ayaw ko nang isipin pa na ang kaakibat ng pagsasakripisyo ko ay pagkamatay ni tatay. Tila nais ko na ding manginig sa labis na pagpipigil ang damdamin. Lalo pat narinig kong pumalahaw ng iyak si Baldo. Nagmamakaawang lumapit si Baldo sa akin at halos maglupasay na sa kakaiyak. Sobrang nahihirapan na raw si tatay. Sana ay magdesisyon na ako kaagad. Dahil dun ay nasuntok ang mesang nasa harapan ko at napahagulgol na rin ako ng iyak. Napakahirap naman ng gusto nilang ipagawa sa akin. Hindi ko kayang maging aswang at magmana sa tinatago naming lahi. Marami pa akong magagandang bagay na gustong gawin. Lumapit ako sa pinto at sinilip ang ama kong nakahiga sa kama. Sinalubong ako ni Lola at sinabing umaagos daw ang dugo sa ilong ni tatay at ang kanyang tenga ay may dugo na rin at halos mabulag na daw siya sa kakaiyak. Siya man ay alam ko nasasaktan din. Napapikit ako ng mariin at bumuo ng desisyon na alam kong ikakabago lang aking buhay. Hindi na ako nag-isip pa. Matatag akong lumapit sa kinaroroonan ni tatay at ako na mismo ang humawak sa kanyang balikat. Ramdam ko ang mga buto sa braso ni tatay na tila ilang taon nang pinagkaitan ng pag-asang magkalaman. Hirap nang umiti ako sa kanya at hinayaang manginig ang aking bibig. Matigas kong sinabi sa kanya na tinatanggap ko na ang pamana niya para sa akin. Nahihirapan na kasi kung tingnan siya sa kalunos-lunos na sitwasyon. Tila nagliwanag ang mukha ni tatay. Pilit niya akong inabot
at hinawakan ng marin ang aking kamay. Naramdaman kong nanlamig ang aking buong pagkatao nang magsialisan ang lahat ng taong nasa kwarto at kaming dalawa na lamang ni tatay ang naiwan. Pabulong siyang umusal ng pasasalamat at naiiyak na. Inilis ang kanyang tingin sa akin. Tingin ko ay mukhang ayaw niya ding gawin ito. Pero wala na siyang mapagpipilian. Masyadong komplikado ang kamatayan ng isang aswang. Kung hindi nila ipapasa ang kanilang bertud, ay mahihirapan sila sa paghihingalo. Samantalang kung ayaw naman talaga nilang ipasa ito, ay kailangan nilang pugutan ng ulo at sakasunugin yun para huwag nang makapanghawa pa. Nagliwanag bigla ang mga mata ni tatay. Ngumanga siya at animoy masusukang may bagay na pilit inilalabas ang kanyang bibig. Ilang sandali lang, lumabas mula sa kanyang bibig ang kulay itim na nagliliwanag na bato at pumasok sa aking bibig. Nanginig ako at hindi maipaliwanag ang aking nararamdaman. Napakainit ng aking katawan. Animoy puputok ang aking ulo at sumisingaw sa init ang aking muka. Higit sa lahat, para akong kinukuryente. Napasigaw ako sa sakit na nagmumula sa aking dibdib. Tila sinisilaban ang aking mga laman loob. Bumigat ang aking talukap. At bago pa man ako bumagsak sa sahig, ay nakita ko nang lumaylay ang kamay ng aking ama, pabagsak sa gilid ng kama. Palatandaang wala na itong buhay. Gustuhin ko mang umiyak, wala na akong naging reaksyon sa mga susunod na mangyayari. Naramdaman ko ang kirot mula sa aking ulo nang bumagsak ako sa simento at saka nagdilim sa akin ang lahat. Dumulot ang aking pakiramdam. Naanimoy isa akong bulak na sumasabay sa alapaap. Nararamdaman ko ang lamig ng aking kinaroroonan. Pero tila ba hindi ko pa maibalik sa tama ang aking wisyo. Kinabahan lang ako nang tilang magkaroon ng malaking butas mula sa kung saan at higupin ako na ito papasok. Hanggang sa makadama ako ng matinding pananakit ng aking ulo. Nang magising ako, nag-iiyakan ng lahat. Wala na si tatay. Nanghihina akong bumangon at naabutang papasok sa silid si Baldo. May dala siyang basa. May dala siyang tasa. May dala siyang tasa na sa hula ko ay kape ang laman. Ngumiti siya sa akin kung kaya't dahan-dahan naman akong napasandal sa gilid ng kama. Dadalawa kaming magkapatid na lalaki ni Baldo, ngunit pareho kaming iyakin. Ngumiti sa akin si Baldo at sabi niya, pinagmamalaki niya raw ako. Alam niya na ayaw kong pamanang ibigay sa akin ni tatay. Ngunit walang pagdadalawang isip na tinanggap ko raw yun. Umiyak ulit si Baldo at sinabi sa akin na nasa loob ng bagong gawang kabaong na raw ang aming ama. Tumango na lamang ako at walang imik na lumabas ang silid. May ibang tao nang nakipaglamay at mga kapitbahay namin ang iba. Kapag may ibang tao ay pinakaiiwasan namin pag-usapan ang tungkol sa lahi naming aswang. Alam kong kinasusuklaman kami ng mga normal na tao at ayaw ko nang dahil lang dun ay layuan nila kami. May naririnig na akong masasamang haka-haka, ngunit hinahayaan ko lang.
Ipapakita ako sa kanila na kahit nagmula kami sa pamilya ng aswang, ay kaya naming makipagsabayan sa mga normal na tao. Yung hindi pumapatay at nambibiktima. Hindi ko maintindihan. Ngunit nararamdaman kong isa sa mga lalaki na bisita namin ay hindi pangkaraniwang tao. Naaamoy ko siya at naririnig ang tibok ng puso. Halos lahat ng mga tao sa loob ng aming bahay na nakipaglamay ay naaamoy ko kung ano ang kanilang nararamdaman. May naaawa, may natatakot, may nalulungkot. Tinitigan ko sila isa-isa at may napansin akong isang lalaki. May suot na kulay itim na polo at medyo kupas na pantalon. Baka sa makisig nitong mukha ang pangungulila at lungkot habang nakatitig sa aking tatay. Ewan ko ba, mula nang tanggapin ko ang itim na batong yun, ay marami na akong ingay na naririnig at luminaw ang malabo kong paningin. Madali ko ring nalalaman kung may nasusugatan at hindi ko mapigilan ang paglalaway. Lalo't kapag alam kong may bangkay lang sa malapit. Hindi ako nakatiis at nilapitan ko ang estrangherong lalaking yun. Para bang pamilyar sa kanya ang aking tatay. Malungkot ang reaksyon nito habang kinakausap ang nakahimlay. Nang makita ni Lola ang lalaki, ay napasingap si Lola at saka tinawag ang lalaki. Napalingon siya kay Lola at pilit ang ngiting lumapit sa matanda. Ako naman ay nagpapalipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa. Tinawag kasi ni Lola ang lalaki sa pangalang Carlos na pamilyar sa aking pandinig. Bigla itong niyakap ni Lola at humagulgol ng iyak ang dalawa. Ilang saglit lang, bumaling sa akin ang tingin si Lola at sinabing si Mang Carlos pala ay matalik na kaibigan ni tatay. Bata pa lamang sila ay isa na si Mang Carlos sa nagtago ng lihim ng aking ama. Sabi pa ni Mang Carlos na kapag nalaman niya ang lunas sa pagkaaswang ng aking ama, ay agad niya itong gagamutin para magawa na nitong makapamuhay ng normal. Masakit lang daw isipin na hindi na siya nakaabot pa. Dahil doon ay napangiti ako at lumapit kay Mang Carlos. Mabait siya at magaang kausap. Isinalisay niya sa akin ang kabataan nila tatay. Hindi lang pala sila matalik na magkaibigan, kundi magkababata din pala sila. Pakiramdam ko'y nabawasan ang sakit ng pagkawala ni tatay. Hanggang sa magsiuwian na ang mga nakikipaglamay. At ilibing si tatay kinabukasan, ay sobrang gaan na ng aking loob. Humantong ang aming kwentuhan sa pagtatanong ni Mang Carlos kung tinanggap ko ba ang bertud. Nahihiya man, pero tumango ako bilang pag-amin sa kanyang katanungan. Matapos yun, itinapik ni Mang Carlos ang aking balikat. Ayon pa sa kanya, may bago raw siyang kakayahan. Bago niyang natutunan. At may kinalaman nito tungkol sa pagsasagawa ng ritual para bumalik sa pagiging tao ang isang aswang. Binabad ang buntot ng pagilang daw ang gamot. Iinumin at ipapaligo lang yun sa aswang nakakabagong anyo pa lamang. Dahil doon ay nagkatingin kami ni Baldo. Kabilugan ng buwan.
at nakaramdam ako ng pagkabalisa. Habang pinapahid ko ang langis sa aking balat, ay mas nagiging mainit ang aking ulo at nakakaramdam ng matinding gutom. Nalalangap ko kung anumang bagay na nilalagay ni Mang Carlos sa likod bahay. Amoy malansa. At sariwa pa yun. May ibinibigay silang napakasarap na bagay na para sa ikalalakas ko. Dahil doon ay nilundagan ko ang balde nang makita kong nilalangaw na ang dugo nun. Ganun na lamang ang sakit na bumakas sa aking mukha nang lumitaw sa likuran ko si Mang Carlos at ibuhos sa akin ang isang balding tubig na may nakababad na buntot pagi. Nakaramdam ako ng hapdi sa aking katawan. Maya-maya pa ay tila nalusaw ang kakaibang pakiramdam sa aking buong pagkatao. Mula noon, hindi na ako nawawala sa sarili tuwing kabilugan ng buwan. Lubusan na raw ang aking paggaling. At tanging bangkilan lang daw kasi ang wala ng pag-asang bumalik sa dati. Dahil wala ng epekto sa kanila ang katas ng buntod pagi.